Hello guys, good morning! So ngayon is December 17 guys. Ano ngayon? Birthday ko ngayon guys. Ayan, birthday ko ngayon. Ano tayo? Happy ako guys, happy dahil +1 ako ngayon. So thank you Lord ng marami talaga Lord. Unending thanks Lord sa lahat talaga sa buhay na bigay mo sa akin Lord. Thank you so much Lord. So ngayon guys, ano natin, binigyan ako ng anak ko ng ng wonderful na regalo. Sabi ng anak ko, "Mami, anong gusto mo sa birthday mo?" Sabi ko, "Hindi ako sa iyo hihingi ng mga bagay-bagay." Sabi ko, "Gusto ko lang na tayong lahat buhay at ah, healthy ganyan." So, yan lang ang gusto ko. Sabi ko sa kanya na ah, sa kanan niya ako bigyan ng pera o ano pa diyan pag ano na ako, matanda na ako. Ang hiling ko lang sa kanya is ano, pag matanda na ako, wala na akong ano, strength para maghanap buhay ganyan. So sabi ko sa kanya, siguro yan na yung time na hihingi ako sa kanya ng tulong ganyan. So sa ngayon, gusto ko lang ng mga simpleng regalo. Sabi ko sa kanya. Sabi naman niya na okay mami. Tapos sabi ng kapatid niya, "Kuya, pag matanda na si mami, ah, papatirahin mo ba siya sa bahay mo?" Sabi niya, "Oo." Cute na mga anak ko. So yan lang naman ang hinihingi ko sa kanila na kasi alam natin guys, yung buhay natin, hindi natin alam na diretso ba tayo mamamatay o ano yung sa tawag sa Bisaya, laygayon ba, ganyan. So laygayon, hindi ko alam yung ano, yung Tagalog sa laygay. Yung kumbaga yung ano ba, yung magkakasakit pa ng matagal, ganyan. So, alangan naman na ano, na na mag-ano tayo, mag-suicide tayo. So, hindi naman yan maganda at saka makasalanan yun. Kaya, ah, hindi natin ma hindi natin maano ba, ma-point kung talaga bang ano ba talaga yung future natin. So, diretso ba tayo mamatay, yung pag cardiac arrest lang tapos patay na agad ganyan. So, hindi talaga tayo makakapili sa ano natin, sa death natin. Kaya ano tayo, yung sabi ko na lang sa mga anak ko, pag darating yung panahon na talagang umabot ako sa matanda ng edad at hindi ko na kaya yung sarili ko na alagaan ganyan. Sana alagaan nila ako ganyan. Tapos sabi naman ng mga anak ko na alagaan daw nila ako. Kaya yung bunso ko, yung si Sabrina, sabi niya, "Kuya, pag matanda na talaga si Mami, kukunin mo ba siya, yung patirahin mo ba siya sa bahay mo?" Sabi niya. "Aalagaan mo ba siya?" Sabi ng anak ko na yung lalaki. Sabi niya, "Oo." Tapos tapos sabi naman ni Mingming, "Mama, pagtanda mo hindi kita pababayaan." Sabi niya. Kasi ah, ano pala guys, no, pag ganito na yung mga edad natin, iniisip na natin yung mga, iwan ko sa inyo guys kung ganun pa kayo. Basta ako guys, iniisip ko na yung twilight years ko ba pagdating ng pagtanda. So, ano ako yung parang pini-prepare ko yung sarili ko sa time na yan. So, at saka ano guys, yung kasi noon ano ko, hindi ako masinop sa pera. Ngayon, nag-ano na ako, nag-start na akong maging masinop sa pera kahit na konti-konti, kahit na barya-barya lang, iniipon ko na yan. Tapos, para isip, ginugol ko na ano, para yan sa pagiging pagtanda ko. Para naman, hindi ako ano ba, perhisyo, ano ba tawag sa Tagalog yan? Yung hindi ako magbibigay ng problema sa mga anak ko. So, kahit man lang meron akong konting pera na magagamit ko pagdating ng pagtanda ko. Kasi sila din, yung mga anak natin, meron din silang sariling financial na ano, gastusin, ganyan. Kaya naisip ko talaga ngayon guys, para talagang yung binago ni Lord lahat ng ano ko, pagkatao ko. Binago talaga niya lahat. Nagiging ano ako, perspective sa buhay, ganyan. So, isa na doon yung financial na talagang tinitingnan ko na hindi pala ako mag-ano, gasta-gasta, tapos mag-ano-ano lang, bili-bili ng mga anong material na bagay na hindi ko naman talaga kailangan. So, sabi ko sa mga anak ko, mga damit, mga jacket, marami na ako dyan. Hindi ko na kailangan. So, ang ano ko na lang, hiling ko na lang na yung ibigay nyo sa akin ngayon, ipunin nyo na lang yan para sa pagtanda ko, ganyan, kasi para makapag-prepare din sila. Pero sa abot ng makakaya ko, gagawin ko din lahat na mag-ipon para sa sarili ko, para naman hindi ako pabigat sa kanila
sa pagtanda ko. Kasi ayokong, ako kasi guys na ano tao, ayokong maging pabigat sa pamilya ko. Gusto ko yung, meron ako kahit man lang yung yung konti ba. Kasi ayoko talaga yung pabigat ako sa pamilya ko. Hindi ko yan gusto. Hindi ko yan gusto talaga na pabigat ako sa pamilya ko, sa mga anak ko. Hindi ko yan gusto na yung lahat ng mga needs ko, mga pangangailangan ko sa kanila ko iasa, kahit na kasi meron din silang sariling buhay ko, kaya ayoko ng ganyang attitude na iasa sa mga anak yung ko needs pagtanda. Ayoko ng ganyan, kaya sa ngayon meron pa akong time na pag-prepare para sa pagtanda ko. So inuumpisahan ko na kasi ayoko talagang pabigat sa mga mahal ko sa buhay. Mas gusto ko na ako yung tutulong kaysa ako yung pabigat. Ayoko ng ganyan. Pag ako yung pabigat, para akong walang silbi sa mundo. Mapil ko yan na pag ako na lang lagi magpabigat sa sa kapwa ko tao, sa pamilya ko. Naisip ko na wala akong silbi sa buhay. So, hindi ko gusto yung mga ganyan. Kaya sa sarili ko, I do my best talaga na na magagawan pa ng paraan na ma-prepare yung pang future ba, pagtanda. So ito yung guys, yung mga yung binigay ng anak ko at saka yung asawa niya, si Alina. So thank you G, Alina. And then yung sa asawa ko, sabi ko hindi ko kailangan ng ng material na regalo. Ang gusto ko magiging yung magiging healthy ka ulit, kasi nandun siya sa hospital guys. Pina-admit ko siya kasi hindi ko talaga siya kayang tingnan na ganyan yung sitwasyon, kaya sabi ko sa kanya, dalhin kita talaga sa hospital ulit. So ayun, kahapon dinala ko talaga siya sa hospital, at thank you Lord, thank you Lord talaga na na tinanggap siya doon balik, kasi galing na siya doon mga last 2 weeks ago, tapos hindi siya nagiging okay, tapos dinala ko siya ulit doon. So thankful talaga ako sa Lord kasi tinanggap yung asawa ko doon sa hospital. So ang hiling ko lang sa sa birthday ko ay sana yung healing ng asawa ko. Yun lang talaga yung gusto ko. So yun lang ang pray ko sa God na mabigyan siya ng yung full na healing sa niya, sa karamdaman niya. So ayan na, tingnan natin kung ano ito. Meron akong water diyan na mainit. Ito na siya. Ayan siya guys. Ayan. Tapos meron siyang candy. Ayan. Ayan. And then parang ipaganyan-ganyan to. And then, chocolate ito guys, chocolate, ayan. Tapos ilagay dyan sa sa tasa. Tapos, merong marshmallow, ayan. So, itatry natin ito guys. So, gustong-gusto ko yung mga ganito. Sabi ko nga kay Mingming, alam mo Ming, pag meron tayong malaking bahay na tirahan, gusto ko yung mag-collection ako ng mga tasa ganito. Kasi, love na love ko talaga yung mga tasa. Marami akong mga tasa guys, na mahilig ko mga ganito. So, nakalagay dyan, shopping season, ayan. So, i-try natin to guys. Cut ko muna yung video ko guys, kasi mag-ano pa ako ng tubig. Guys, meron na akong kutsara guys. Yung ito. So, buksan na natin to. Ay, naku. Dumudulas yung yung upuan ko. Nilagyan ko kasi ng foam ka para hindi masakit sa puwet. So, ito siya. Cut natin to. Yan chocolate yan, chocolate. So, ayan. Sabi ni Mingming, buksan mo na yan ma. Sabi ko, mamaya na kasi hindi pa ako nakapag-prepare. Hindi pa ako punas ng katawan ko. Kasi mamaya pa ako maligo guys. Mamaya. Ito na siya. Parang maraming tubig nilagay ko. My fault. My mistake. Oo nga, talaga. Maraming maraming parang lasaw ito na. Ano ba yan? Malasaw na chocolate, hot chocolate. Pwede ko naman siyang lagyan ng cappuccino, pero hindi na lang, baka okay lang to. Ayan siya. Pero yung tubig mainit na mainit pa guys. Ano muna natin. Pabugnawin. Tagalog. Bisaya ba yun guys? Pabugnawin. Pabugnawin. Ito guys, yung hindi ko muna yan kainin. Lagay ko yan doon sa Christmas tree namin. So ito siya. Tapos ilagay natin yung marshmallow guys, marshmallow. So ito siya. Pero hindi lahat guys. Ayan.
Kasi tapos na akong kumain, guys. So, tamang-tama na na mag-hot chocolate. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan. And then, sabi ng asawa ko, guys, sa bili ka sa ano mo, bili ka kung anong gusto mo sa birthday mo. Sabi ko, hindi ko yan kailangan. Tapos, bumili ako kay Ningning ng gift para sa Christmas. Tapos, meron ako nakita doon na, na pinag-discount nila, guys. So, nagiging lang siya, 5 euro. So, ito yung binili ko. 5 euro lang siya, guys. Bagsak presyo na siya. Ayan. Ayan, bagsak presyo siya. Bench ito, guys. Bench na na brand. So, ito na yung regalo ko sa birthday ko. Ayan siya. Marami akong wallet. Wala namang ilalagay na pera. Okay lang. Basta lang. Kung gusto ni Mingming balang araw gamitin. So, meron siyang magagamit. So, pero yung binili ko, guys, naman, yung hindi naman siya kamahalan talaga. 5 euro lang. Okay, kayang-kaya sa budget. So, hindi naman talaga ako bumibili, guys, ng mga bagay na hindi kaya sa budget. Kasi, sayang yung pera. Tsaka, pag hindi ko kailangan, hindi ko siya bibilhin. Ayan, na siya. Nalasaw na yung marshmallow. So, ayan. Thank you, Tommy. Thank you, GR. Thank you, Ming. Alina. Akala ko marshmallow, papel pala. So, ayan, tikman na natin, guys. Mainit pa. Mainit na mainit yung tubig ko kasi 2 beses ko pala siyang ininit. Ininit din. Yummy. Pero super tamis ng marshmallow. Super tamis ng marshmallow. Tapos, yung hot chocolate ko, guys, lasaw siya. Hindi siya yung talagang espresso. Hindi. Malasaw siya. Nadamihan ko siya ng tubig. So, ayan lang guys yung video ko, guys. Thank you for watching. Thank you for watching and advance Merry Christmas po sa inyong lahat and then enjoy celebrating Christmas ni Jesus, Lord Jesus birthday. So, guys, hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless us all and keep safe po kayo palagi. Ang lagi tandaan, short lang yung buhay kaya mag-enjoy and then stay humble and happy talaga na ganyan. Mag-happy lang sa buhay kahit marami tayong problema, kahit binabagyo tayo. Huwag nating kalimutan magpasalamat sa Panginoon, ganyan, na buhay tayo kasi alam ko na kahit na marami tayong mga problema, mga bagyo sa kinabuhi, kung sa Bisaya pa, hindi tayo pababayaan ni Lord sa mga anumang storm ng buhay natin. So, lang tayo, keep connecting to God and talagang yung faith natin talagang 101% talaga kay Lord. So, hindi niya tayo pababayaan. So, bye-bye guys. God bless you all. Ingat.